Wala pa raw konkretong ebidensya laban kay dating House Speaker Martin Romualdez tungkol sa flood control anomaly. Yan mismo ang linaw na pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pakikipanayam sa media ngayong araw. Ayon sa Pangulo, may 37 mambabatas na kasalukuyang iniimbestigahan at posibleng masampahan ng kasong kriminal administratibo dahil sa umano'y maanomalyang flood control projects. Pero ito ang napansin ng marami. Hindi kasama sa listahan si Martin Romualdez, pinsan ng presidente. Ngayon malinaw ang sabi ni Marcos, kapag may ebidensya, mananagot kahit sino. At dagdag pa niya, walang exempted at walang immune sa investigasyon. Maganda pakinggan, di ba? Pero sapat na bang assurance yun para paniwala ng publiko na magiging patas talaga ang proseso, kahit pamilya na ang pinag-uusapan? Ang flood control projects na ito ay matagal ng issue. Bilyon-bilyong pondo ang inilaan pero sa maraming lugar sa bansa, baha pa rin ang problema. Kaya nang mabanggit sa Senado ang pangalan ni Romualdez, natural lang na maraming Pilipino ang napaisip. Kung mga karaniwang opisyal ay agad tinutumbok, bakit parang maingat kapag ang apelyido ay Romualdez? Sabi ng Pangulo, hindi raw sila basta-basta nagsasampa ng kaso. Kailangan daw mag-build up muna ng matibay na basehan. Tama naman yon. Pero bakit sa ilang lokal na opisyal parang mabilis ang galaw ng investigasyon? Samantalang kapag nasa inner circle, biglang may due process at further study. Hindi ba't pareho lang dapat ang trato sa lahat? Sa totoo lang, ang ganitong pahayag ay may dalawang mukha. Una, pwede itong magpakita ng respeto sa rule of law, na hindi basta akusasyon ay kasalanan na. Pero pangalawa, pwede rin itong magmukhang pagtatakip, lalo na kung ang taong nasasangkot ay malapit sa kapangyarihan. At kung tutuusin, simple lang naman ang tanong ng taumbayan. Kung talagang walang pinoprotektahan, bakit kailangan pang ulit-ulitin na walang exempted? Ang tunay na hustisya, hindi kailangang ipaliwanag, kailangan lang ipakita. Sa dami ng mga isyong kinakaharap ng gobyerno ngayon, ang tiwala ng tao ay parang flood control din. Kapag hindi inayos, lulubog sa kawalan. At minsan, hindi baha ang problema, kundi mga taong nagtatakip ng butas sa sistema. Tanong sa inyo mga kababayan, kung mismong pinsan ng Pangulo ang may imbestigahan, sa tingin ninyo ba kayang maging patas ang Malacanang? O magiging isa naman itong kwento ng kapamilya muna bago bayan?